Itong araw na to ay araw ng Lunes at medyo maaga nga akong gumising nitong araw na to kumpara sa normal na oras ng gising ko talaga. Maaga nga kaming gigising lahat dahil bukod sa maagang papasok sa trabaho ang aking mga amo ng araw na yan ay ito din yung unang araw ng camp ng alaga ko. Pagbangon ko nga ay inihanda ko na nga yung kanilang mga almusal na nilagang itlog. Nilagay ko nga lang siya sa rice cooker para doon ko na lang siya lutuin para mas madali lang para sa akin. Pagkasalang ko nga ng itlog ay inihanda ko naman yung aking sarili. Nagtoothbrush na nga ako, naghilamos, at pagkatapos maghilamos ay syempre maglalagay din tayo ng ating skincare. Alahoy! Sana all! Pagkatapos ko ang maihanda ang sarili ko ay niligpit ko naman itong mga kaunting kalat na naiwan nila kagabi dito sa sofa. Hindi naman din ito karamihan, mga unan nga lang din yan at saka mga stuffed toys. Kaya binalik ko lang siya sa dating lagayan. Wala pa nga sigurong 1 minuto ay natapos ko nang ligpitin ang mga kalat na yan at pagkatapos ay pumunta naman ako dito sa kusina. Nilabas ko na nga din ang mga tinapay na kakainin namin para sa almusal. Pagkatapos kong maihanda lahat, ay kinuha ko na nga yung walis para magwalis na nga ako at maaga nga din ako nga alis ng araw na yan dahil medyo malayo nga yung campsite kaya kailangan kong ihatid yung alaga ko. Although meron naman silang shuttle bus dapat, kaya lang medyo alanganin yung pick up location kaya no choice ako. Pagkatapos kong mapakain ng alaga ko ay umalis na nga kami dahil may oras nga ang bus na sasakyan namin. Medyo may kalayuan nga din yung campsite nila, mga 20 minutes na biyahe nga mula dito sa amin. Kaya kailangan talaga naming habulin yung schedule ng bus. Dahil kung hindi, mag-aantay na naman kami ng mapakatagal at sigurado malilate na nga sila. Pagsakay nga namin ay dito nga kami pumesto sa top deck ng bus. At dahil nasa pinakaharapan kami na upuan, ay kitang-kita nga naman ang kalsada at ang magagandang view na aming nadadaanan. 2 bata nga pala ang ihahatid ko dyan, yung alaga ko at yung kaibigan niya. Paano ba naman yung kanyang mga magulang ay wala daw time na ihatid yung anak nila dahil nga may pasok sila. Kaya naman ipinasabay na sa akin. At total kapitbahay nga lang din namin sila kaya isinabay ko na nga din. Pero yun nga lang, ang alaga ko kasi kapag may kalaro ay naku naman talagang napakaingay. Ako na nga lang yung nahihiya sa ibang pasahero na talaga namang ang boses nila ay nangingibabaw. Halos nakakailang saway nga ako sa kanila. Wala ngang tigil ang kanilang mga bunganga na akala mo ay ilang taon silang hindi nagkita. After 20 minutes nga ay nakarating na nga kami dito sa island kung saan andito yung campsite nila. Maliit na island nga lang ito dito sa Hong Kong kung saan andito ang Noah's Ark. Halos kaunti nga lang din ang mga nakatira dito kumpara sa ibang parte ng Hong Kong. Kaya naman kung mapapansin ninyo ay mukhang napakatahimik talaga ng village nila. Bukod nga sa tahimik ay napakalinis nga din ito at saka maganda ang dagat nila dito. Wala ding masyadong sasakyan, halos yung mga bus lang na pumapasok dito sa island na to ang pwedeng pumasok dito. Halos ilang beses na nga din akong nakarating dito sa lugar na to dahil meron nga akong kaibigang nakatira dito. Pero dahil ngayon lang ako nakapunta rito ng napakaaga ay talagang namangha ako sa katahimikan. Ilang minuto nga lang na pag-ikot ng bus dito sa village na to ay nakarating na nga kami dito sa Noah's Ark at bumaba na nga kami. Pagdating namin dito sa gate ay pinapasok na nga agad sila kaya umalis na nga din ako. Pauwi. Ang bilis lang ng biyahe namin tapos mabilis ko lang din silang naihatid. Kaya mabilis lang din ako makakauwi. 10 minutes pa yung bus. So waiting muna dito. Ang init. After 20 minutes na nga uli ay nakarating na nga ako dito sa lugar namin. Dito sa likod ng building namin ay nadaanan ko naman itong mga matatanda na nagsasayawan. Ito talaga ang gawain ng mga matatanda dito sa Hong Kong. Kaya naman kahit matanda na sila dito ay na ako sa bahay. Kararating ko lang. Ang bilis ng biyahe kasi pagdating ko doon, mabilis lang din na pinapasok yung mga bata. Kaya mabilis lang din ako nakabalik. So yung bus na papunta dito sa amin ay naabutan ko. Kaya mabilis akong maka-uwi. So, dahil wala siya, mamaya pa siya uwi, mga 4 o'clock. Ang gagawin ko ay maglilinis lang. Pero ngayon ay nagugutom na ako. Kaya, gaalmusal muna. Then, saka ko tatapusin ang aking mga gawain. Yun ay, camp. 1 buong linggo yun. Simula Monday hanggang Friday. So, mamayang hapon, hindi ako ang magsusundo sa kanya kasi yung tatay nung isang bata na kasabay kong hinahatid, siya yung magsusundo mamaya. So, ipipick up ko lang siya dyan sa baba namin. Kaya, ayun, hindi ako masyadong magmamadali ngayon for today's video.
So, yun lang. That's it for today, guys. Thank you for watching.